ng umaga. Inside, puro-puro, opinion, and Saturday Live. Ngayon pag-usapan natin paring Ray Managuirre. Pag-usapan natin itong aking headline sa programa ngayon. Don't boycott, but don't buy made in China products. Huwag nating i-boykotteo, pero huwag nating bilhin yung mga produktong gawa sa China. Sipain natin ang mga fake, kick the fake, and go for real. Hanapin natin yung mga totoong mga produkto. Meron tayo mga surprising facts dito sa bagay na ito kung bakit natin pinananawagan yan. Don't buy made in China products, but don't boycott it. Sabi ng kaibigan ko, pare ko, bakit boycott, don't buy? Pareho naman yun eh. Well, sa larangan ng pamamahala, administrasyon, and then diplomasya, pag sinabi ng gobyerno, i-boycott natin ito. Yung mga produkto natin, i-boycott natin mga produkto galing China. Kagaya ng pangamba ng World Bank, sabi ng World Bank kasi, kapag ito ay pinalaganap mismo from the mouthpiece of the government na i-boycott ang isang produkto, baka magkaroon ng response yung apektadong bansa. Baka ang gawin ito, i-boycott din ang mga gawang Pilipino, which is the natural reaction na inaasahan ng isang bansa na gagawa nito. Boycott tayo. Ngayon, kung ang tao mismo na lang ang manawagan sa kapwa-tao, kagaya natin, marami tayong mga grupo riyan. Dami-dami natin mga Facebook groups. Ilaganap na lang natin. Huwag kayong bumili ng mga produktong gawa ng China. Meaning to say, person to person na lang. Huwag natin i-involve ang gobyerno. Gawa ng kagaya nga ng nasabi ko, ang pangamba ng World Bank sa mga ganitong mga kilusan sponsored by the government, just like what Donald Trump did during his term, nag-responde ang China. Pero ang positibong epekto naman ito is that maraming mga bansa ang mabibigyan ng pagkakataong mai-export ang kanilang mga produkto which is of high quality. The same product na binibili, we are buying from China, but it is made, for example, in Taiwan. Comparing the quality of the same two products, napakaganda ng kalidad ng mga gawa ng Taiwan or sa mga Pilipino, talamak sa atin riyan, gawa ng Japan. Tingnan na lamang ninyo sa mga relo. Ako'y kolektor ako ng relo. Sa mga relo na lamang. Yung mga gawa ng China, brand mo yan ha, ang gaganda ng mga itsura. Gumawa ako ng eksperimento, bumili ako ng 5 mga bagong gawa sa China na mga relo. At mga relo, mga bago rin. Bago ha, ang kinokolekta ko yung mga luma eh. Pero at this time, bumili ako ng bago para magkaroon lamang ako ng visual experiment. Gaano katagal ang gawa ng China, gawa ng Japan. Ba yung gawa ng Japan ay very exact to the second ang bawat relo na nabili ko. Made in China, pati yung baterya nila, wala pang 3 buwan, wala na. And then nagpapalso. At saka ang gawa ng China, sa relo ha, pinag-uusapan natin, gawa ng China, maraming mga fake for display lamang na mga nanduroon sa dial o mukha ng relo. Like for example, yung oras, yung segundo, yung petsa, yung alarm. Kung titingnan ninyo, naka-fix for your eyes only. Naka-fix yung mga metro nito. Whereas ang Japan, wala kang makikita mga fake na mga additional ornament sa mukha o dial ng relo. Isang halimbawa lamang ito. So, para sa atin, pag-usapan natin,
yung mga made in China, wag nating boycott, pero wag nating bilhin. Go for real. Kick the cake. Kick the fake. Balikan natin mga kababayan, maraming kadahilanan bakit natin pinananawagan na huwag tayong bumili ng China. Unang-una, tanawin natin ang kabalasubasan ng China diyan sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, isang maliwanag, lantaran na halimbawa na dahilan upang ang mga Pilipino ay huwag bumili ng anumang galing sa kakaaway nating lihim na matagal na niyakap ni Rodrigo Duterte. 6 years na niloko ng China si Rodrigo Duterte. Buti na lamang kung si Rodrigo lamang ang nagtamo ng pagdurusa sa panluloko na ito ang Pilipino ang nagtamo ng pandurusa na ito dahilan sa pandurugas ng China. January 5, 2023, 6 na buwan pagkatapos na maupo sa pwesto si Ferdinand Marcos Jr., pumunta ito ng China. At doon ay binola ni Xi Jinping si Bongbong Marcos. Nang umuwi sa Pilipinas si Bongbong Marcos, ang kanyang entourage, ang kanyang public spokesman, yung kanyang propaganda ni Mr. Marcos, pinamayagpag 14 na mga cooperation agreements ang tinanggap ng Pilipinas buhat kay Xi Jinping. Secured over $22 billion in trade deals. Meron na ba kayo narinig? January 2022 yan, ha? 1 taon na. Magdadalawang taon na. 1 year and 8 months na. May narinig na ba kayong isa man lang na natupad dito? Yung ng mga pinagkasunduan ni Duterte at saka ni Xi Jinping, 29 billion in trade, aid, and business. Ni wala pang 1 billion ang umabot Wala pang 1% ang umabot sa Pilipinas. Ano itong puro karil na pinag-usapan natin kanina? Kansulado ni Marcos bakit walang pera yan Walang inilaan. Kaya tama lamang, less than a month pagkatapos na bumisita si Marcos sa China, nakapagkasundo ito sa Amerika. Inuna nito yung EDCA, which is good. Ngayon dahilan dito sa pagganda ng relasyon ng Pilipinas at saka ng Amerika, yung dating trickle of aid na galing sa Amerika sa magitan ng World Trade, sa magitan ng World Health, sa magitan ng United Nations, USAID, ngayon ay talagang open na parang binuksan ng malaking pintuan ng Amerika para sa mga tulong dyan sa Pilipinas. Another thing na kailangan nating alagatain mga kababayan, kung bakit kailangan ay putulin na natin ang pagbili ng mga produkto na galing sa China. Tingnan ninyo itong pagtatarantado ng China diyan sa Pilipinas. Import-export na lamang. For example, paring Rudy, import-export. Tinugay-gayan ko yung mga panahon ni Rodrigo Duterte na pag-importa ng Pilipinas sa mga produkto ng China at pag-importa ng China sa mga produkto ng Pilipinas. Isa na nga lang na pinagmamalakay ni Rodrigo Duterte ang produkto na binibili ng China, yung mga saging galing dyan sa Mindanao, itinigil pa ni Xi Jinping ang pagbili. Bakit? Sabagat, una ay pumalag si Duterte doon sa West Philippine Sea. Sabi ni Xi Jinping, ginagamit niyang instrumento kasi itong produkto laban sa mga gobyernong kumakalaban sa kanya. Sabi ni Xi Jinping, pag ikaw hindi ka tumigil na katatalak riyan tawad Philippines, hindi kami importan ng saging. Yun, gaano ang import-export imbalance, hindi pagkakapantay-pantay ng China at saka ng Pilipinas. For example, sa import-export natin, ang Pilipinas
ay binibilhan ng China ng 16% sa consumption ng China, 16%. Samantala na ang importasyon ng Pilipinas galing sa China ay 30%. Ang binibili ng China ng mga produktong Pilipino, 16% lamang. Ang binibili ni Duterte noong araw sa China, 30% ng pangangailangan ng Pilipinas galing sa China. Samantalang yung Amerika na numero unong nagbigay ng alalay sa Pilipinas, wala pa man sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga importasyon from China from 1930s hanggang sa kasalukuyan. Ang Amerika ay number 1 na tumutulong sa Pilipinas. Pero ano ang isinukli ni Rodrigo Duterte? Importasyon ng Pilipinas sa Amerika, 15% lamang. 15%. Kaya yung dating mga factories ng Amerika diyan sa Pilipinas, nag-alisa na. Gawa ng wala na silang napagkakakitaan riyan. Negosyo yan eh. Import-export yan eh. Ano ang ini-export natin sa Amerika? Manpower. Wala na. Yung mga critical na mga infrastructures, for example, diyan sa Pilipinas, ang mga namamayagpag ang China. Critical na mga infrastructure diyan sa Pilipinas, sa kabila ng mga pambababoy ng China sa Pilipinas, noong panahon ni Rodrigo Duterte ay pinangalandakan ito na ipagkaloob sa China ang mga sensitibo na mga infrastructures and industries diyan sa Pilipinas. Kaya nga ba, liban na lamang dito sa mga basura natin sa mga produktong made in China, siguro kalampagin natin, iparating natin sa Malacanang, it is time now, ngayon na maiparating, mairagdag sa mga rason ng Malacanang kung bakit kailangan ng bitawan ng Malacanang ang China. Hindi lamang dahilan sa pang-aabuso nito sa seguridad ng Pilipinas, kundi sa hindi balansyado na trade agreements ng Pilipinas sa China. Dapat na kalampagin natin ang Malacanang na ito na, mga critical na infrastructure na pinagkaloob ni Rodrigo Duterte kay Xi Jinping. Chinese companies, for example, number 1, uunahin ko na. Matagal ko na itong kinakalampag sa inyo na sana may parating kay Bongbong Marcos na ito. Yung National Grid Corporation of the Philippines. National Grid Corporation of the Philippines. Isang pitik lamang ni Xi Jinping sa chairman itong National Grid na ito at sabihin, isara, i-switch off ang kuryente ng buong Pilipinas, sadlak kayo sa dilimriaan. Bakit? Mismo ang chairman of the board nito ay kamay ng Communist Chinese Party. National Grid Corporation of the Philippines. Ikalawa, yung pinagkaloob ni Duterte sa kanyang number 1 donor, Dennis Uy. Ang dito, yan ay telecommunications na inilagay mismo ang mga towers nito sa loob ng mga base militar ng Pilipinas, mismo sa main headquarters sa Camp Aguinaldo. Naandyan ang tower nitong dito telecommunications. Lahat po ng mga ito ay pinirmahan sa mga panahon ni Rodrigo Duterte.
Lahat ng mga ito ay financed. Ang operasyon ito directly and indirectly galing sa bangko ng Chinese Communist Party. National Grid Power Corporation of the Philippines. Ito mapanganib ito sapagkat hindi lamang 40% ang kapital ng China rito directly from the Chinese Communist Party, kundi yung iba pang mga kapitalisasyon ito ay may mga utang loans na galing sa mga bangko ng China. Kaya sumada total ang priority financing nito galing sa mainland China. Gumamit lamang ng mga pangalan ng ibang mga kumpanya ng mga Filipino-Chinese dyan sa Pilipinas. Isipin ninyo, 50 anyos, 50 years ang pinasok na kontrata ni Rodrigo Duterte sa China para maging chairman of the board ang kinatawan mismo ng National Grid Corporation of the Philippines. And then telecommunication. Dito, Dennis Ho yung mayari nito. Hindi ba kinamkam niya na lahat ang mga kapitalisasyon dito 40% rito galing sa China Telecom. Galing din sa kanya ang natitirang iba pa buhat sa iba't ibang mga kumpanya na natandaan ninyo mga kababayan, si Dennis Uy ay nasa bangkarote na. Nasa bangkarote ang mga kumpanya ni Dennis Uy. Kaya yung mga inutang nito na ikinapital dito sa dito. At hindi lamang sa dito, diyan pa sa oil grid natin sa West Philippine Sea na nasa kamay niya rin, ang mga ito ay nadiskaril na. Ang financial status ni Dennis Uy nasa bankruptcy. Kaya pag ito ay inilit ng mga pinagutangan niya, remate ang Pilipinas. Bakit? Ang mga inutangan ni Dennis Uy, Chinese government. Yun ang mga pinagkunan nito ng maraming pera. Walang galing sa bulsa si Dennis Uy. Lahat ng mga kinapital niya rito sa dito, diyan sa, remember, oil exploration. Na pag-aari na rin ni Dennis Uy, buhat sa pera ng China. Kaya itong mga ito dapat ikalampag ito kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panahon na mabuwag yung kanilang unity team. Ngayon pa na diretsahan ang sinasabi ni Rodrigo Duterte na balasubas, mandurugas ang Kongreso at saka ang tanggapan ng Malacanang. Mga bagay ito na dapat natin tandaan mga kababayan. Mga bagay na ikangay dapat nating ipaabot kay Marcos. One of the 3 companies providing broadband etong dito ni Dennis Uy. Isang konsorsyum ito ng kanyang udena na ang kapitalisasyon ay galing karamihan sa mga bangko sa mainland China na pag-aari part and in full ng Chinese Communist Party. Siguro ito ay dapat na ihantad natin sa tanggapan ni Bongbong Marcos at maimbestigahan ng maigi. Bakit? Sapagkat panganib ang dulot nito sa Pilipinas. Ngayon, kaya ito'y naitatago dahilan sa maraming mga trolls, maraming mga vloggers, maraming mga miyembro ng 50 cents ng Chinese Communist Party ang nandyan sa Pilipinas, both inside and outside the government. Kaya mapanganib. Kaya nga ba't nananawagan tayo, pahinain natin ang koneksyon ng Pilipinas, ng China dyan sa Pilipinas, sa kilusan na ito. Huwag bumili ng mga produktong gawa sa China.
maging itong anong tawag niyan? Assistant Director General ng National Security Council, si Jonathan Malaya, mismong siya ay nagsasabi na diyan sa Pilipinas, mapanganib tayo riyan sabagat marami ang mga may influensya ng Chinese Communist Party na naandyan mismo sa loob ng bansa. Mga sleeper cells ang marami rito. Kagaya nung panahon ng Hapon, nagtitinda ng bote garapa. Nung sumiklab ang digmaan, general pala ng Japanese Imperial Army. Natatandaan ninyo yung sinabi ni Antonio Trillanes at napag-usapan din sa Kongreso ng Pilipinas? 5,000 ang mga miyembro ng PLA posing as employees of Pogo na naandyan sa loob ng Pilipinas. Hindi lamang itong mga ito, kundi mismo yung mga vloggers, yung mga influencers sa loob at labas ng Pilipinas, maging mainstream media. Natatandaan ninyo, pinag-usapan natin nung isang araw ito, isang broadcast natin, mga miyembro ng National Press Club, inimbitahan ng China, pumunta ng mainland China sa isang tour and education vacation sa China. At tandaan ninyo, meron tayong Confucius Institute diyan. Mismong si Jonathan Malaya ng National Defense nagsabi, marami tayong mga Filipino-Chinese na mouthpiece ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Pakinggan natin. May mga nakikita akong mga influencers, and there are certain organizations sa ating bansa na monitor po natin yan, and we have been monitoring them since the water cannon incident. Kasi meron nga sila mga forum na ino-organize, and in this forum, very obvious yung script ng China na kung ano yung sabihin ng foreign minister or foreign ministry spokesperson ng China, yun din ang sasabihin nila, no? In fact, the other day napakinggan ko sa mga mouthpieces nila sa DCBB at sinasabi na hindi daw kasi tayo nagpaalam. Since hindi tayo nagpaalam sa China in conducting our raw emission, kaya nagkaganon. So sa susunod daw, magpaalam tayo. Galay nga. I was intensely listening to the statements coming from their group, and then kaya nga ako nag-text sa kanila. That's why yesterday lumabas din ako sa programang yon. Just to, you know, we also accept that kasi demokrasya tayo. There will always be people who will not be happy with what's happening and will take the side of China. Okay lang naman po yun. Ang ano lang is, huwag magpakalat ng disinformasyon. Yun lang kasi yung mahirap no? If it is actual misappreciation of the facts, okay lang yun. Pero kung ang pinapakalat ay fake news or disinformation, yan po ang kailangan labanan natin. Kilala to ng taong bayan, no? Well, they usually have a forum in Quezon City, yung Pandesal Forum. In this forum, inimbitahan pa nila yung Deputy Chief of Mission of China to be one of their resource person. Siguro kilala niyo rin kung sino-sino itong mga to. They follow a script coming from Beijing. Ang isa sa mga medyo out of this world na mga sinasabi nila is tayo daw ay pumapagitna sa untugan ng malalaking bansa. Meaning, tayo ay nagpapauto sa Amerika at huwag tayong sumama sa away. Hindi naman kasama ang US dito eh. Tayo ang may problema sa China. And the United States is not even a claimant state in the South China Sea. Nakita ninyo, yan mismo si Jonathan Malaya. Yan ang isa sa mga director, in fact, Assistant Director General ng National Security Council. Pandesal sa Quezon City. Ginagawang forum, may-ari ito ng Pandesal, isang Filipino-Chinese, na yaan ang isa sa mga mouthpieces. Sabi ni Jonathan Malaya, kung anong sinasabi ng China, ine-echo, inuulit nitong grupo na ito. Matakin mo yan, ha? Inside and outside of the government, mouthpieces, maging social media. Well,
in fairness po sa ating traditional Philippine media, kayo, yung mga networks, no, we have been working very closely with you at malaking bagay po kayo sa pagre-report ng kung ano yung katotohanan. In fact, doon sa recent resupply mission nung linggo, meron pong taga ABS-CBN, may taga GMA, meron ding TV5 at iba pang mga network na siyang nagbibigay ng ibang footage. Kasi kaya kami na-alarma dito sa sa mga Filipino mouthpieces or propagandists ng China. Is kung anong ilabas ng Chinese embassy, ilalabas nila sa kanilang mga accounts on social media. And syempre, it creates an avenue for disinformation. And of course, ang purpose ng China dito is to, create the false narrative na tayo yun ang gugulo. Tayo yung nagpo-provoke para, kasi nga information warfare ito eh. As I said, buti na lang kayo sa media, tumutulong kayo sa amin na iparating sa ating mga kababayan at sa buong mundo kung ano ba talaga nangyari. Mr. Jonathan Malaya, yung pong senador riyan, ito ba'y binabantayan ninyo? May senador yan na BOBO Kung anong sabihin ng China, yun din ang sinasabi nito Senador na bungangero. Walang ginawa sa sesyon kundi I move. Ano nga ba yun? I move. Sandali Mr. President, with the permission of the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that we can first accept. Sige. Move first, no? We can move on the motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. If you can motion, I move. that the body accept the amendments on the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. Balot mo. Sige. Opo. I move. Englishin ko lang. Yun ang inyong nakuhang senador, kapitbahay. I move. Sa totoo po yun, marami din tayo nakukuha sa China, in the same way, marami silang kinukuha sa atin, pero again, mas sa akin parang dihado pa rin tayo kahit kumukuha sila sa atin, kinukuha nilang raw materials, mga mines, mga agricultural products, tapos ang i-export nila sa atin ayan, mga finished products na mas malaki na ang value, so parang dalawang beses tayong naisahan, una nakukuha nila yung raw material, yung natural resources, tapos babayaran natin pagbalik sa atin, kung mawala yung trade natin sa China, kaya mabawasan man lang, sa akin kaya naman palitan yun marami pa man tayong ibang pwedeng pagkuhanan ng mga guming produkto, at kung mapapansin natin, nakita natin sa mga sa merkado, sa mga supermarkets, mga grocery, dumadami yung mga produkto galing sa ibang bansa tulad ng nasa Southeast Asia, sa Europe, sa Australia. Mas marami pa rin tayo nakukuha, I think. So kaya natin palitan, I think, yung kung ano man yung mawala sa China, mapupunta rin yun sa atin sa ibang paraan through other countries naman. Thank you very much. Yan po ang tinig ni Jay Botong Bakal, isang abogado at saka nagbabantay sa ekonomiya ng bansa. Maliwanag ang kanyang sinabi. Kaya lamang tayo naguguluhan dyan sa Pilipinas, gawa ng marami tayong mga mouthpieces riyan, mga influencers, mga vloggers na binabayaran ng China. I don't know kung itong mga nasa gobyerno natin na mga followers ni Xi Jinping ay binabayaran din ng China. Kasi naalala ko, ito yung naisama na natin sa broadcast natin last week, na isa sa mga ginawang kilos ng mainland China, just like last month, September, to be exact, September 12, si Xi Jinping ay ang Chinese Politburo bumalangkas ng isang circular na kung saan yung mga mainland cities of China, like for example Xiamen at saka ano ba yung isa? Yung Fuzhou, Xiamen at saka Fuzhou.
malalaking syudad ito sa silangang kanluran ng China. Now, merong isang circular na pinalabas ni Xi Jinping na hikayatin ito yung mga maliliit na isla na pag-aari ng Taiwan na maging isa na lamang sila. Bigyan ng kalayaan yung mga Taiwanese na nakatira rito na pumasok lumabas sa mainland China sa magitan ng mga malalapit na syudad nito kagaya ng Xiamen at saka ng Fuzhou. And then, i-indoctrinate na sila ay mga bahagi na ng mainland China. So, kumbaga, hindi mo kailangan magpaputok ng bala ng baril para lamang makubkub mo yung maliliit na mga isla na nasa sa ilalim ng pamamahala ng Taiwan. For example, yung siyudad ng Xiamen, malapit ito sa isla na kung tawagin ay Kinmen, sa ilalim ng management and government of Taiwan. Kumbaga, ginawang sister city ito ng Communist Chinese na Xiamen. Also, yung Fuzhou, ang mga kalapit na mga isla nito ay tinatawag na Matsu, M-A-T-Z-S-U. Pag-aari naman ng Taiwan. Etong circular nagsasabi na hikayatin yung mga tao rito na sumama, pumasok, lumabas sa mainland China. Tatratuhin sila na mga miyembro, pamilya ng mainland China. Kasama ang Taiwan sa Gate to Asia ng mainland China. Most especially ang mas malawak na Gate to Pacific ng mainland China, ang Pilipinas. Kaya September 12 nang ilabas ng mainland China ang circular na ito. September 28, yung governor ng Fujian na may sakop nitong dalawang siyudad na ito ng Xiamen at saka ng Fuzhou, pumunta sa Davao. Binisita ang mga Dutertes. Nandoon si Sara, nandoon si Pulong, nandoon yung mayor ng Davao City na kapatid ni Sara, at saka si Rodrigo Duterte. Nagpulong-pulong sila September 28 with the governor of Fujian na walang iba kundi si Xiaolong. Kung anong napag-usapan, hindi natin alam. Pero pagkatapos niyan, sa mga broadcast ni Rodrigo Duterte sa istasyon na pag-aari ng kanyang kaibigang si Kibuloy, simulan na niyang inaatake ang tinatawag niya na There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Kaya nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? What contribution has he made para sa Pilipinas? kaya open na ngayon si Mr. Duterte sa pag-atake sa Kongreso at saka sa Senado. Ito yung kayong mga taga-Maynila, kayong mga congressman yan, mga senador. Putang ina. Kayo ang maraming ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress. Nakita mo na, simula lang yan. Galing kay Rodrigo Duterte. Most rotten. Bakit? Kaya sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Nakita ninyo, yun ang inyong dating presidente, mga kababayan. Kaya nga, marami pang mga kadahilanan kung bakit kailangan nating putulin na ang pagbuhay sa Communist China sa magitan ng pagbili natin ng mga produkto nila. Itigil na, wag nating i-boycott. Wag lang nating bilhin ang kanilang mga produkto.
Etong mga kaibigan natin, natatanda ninyo, doon isang araw ako'y humingi ng pabor sa ating mga kaibigan sa Facebook kung ano ang masasabi dito sa ating issue na ito na huwag bumili, do not buy made in China products. Ito ang mga feedbacks na natanggap natin mga kababayan, nais kong basahin sa inyo. Ito yung mga pinadala sa akin ng ilan dito ay sa magitan ng messenger na pinadala sa atin. Hindi natin mga friends ito sa Facebook, pero ito ay mga followers natin sa ating Facebook. Isa na nga lang Cynthia, sabi niya, there are no products from China that are irreplaceable. Walang produkto sa China ang hindi natin makukuha sa iba. Most consumer goods Philippines can make for themselves if they try or if not already have. Mga produktong meron na tayo kaya pwedeng gawin i-manufacture sa Pilipinas. You can also buy made in Vietnam, made in India, made in Malaysia, made in Thailand, mga damit, mga consumer goods for similar prices or even better quality from those made in China. Yan ang sabi ni Cynthia. Meron pa tayo rito. Sabi naman ni Abel, I am in construction, Furel, and I always search for Philippine-made products and continue to patronize them. You will be surprised and be proud. Kahit medyo mas mahal, pero mas matibay at saka maganda ang mga produkto na ito. China-made is good for short-term use. Sayang ang pera natin. Mas napapamahal pa nga tayo dahilan sa madali itong masira at bibilin na naman. Yan ang sabi ni Abel, isa sa mga kaibigan natin. Hindi ko rin siya kilala pero nagpadala ng mensahe sa atin. And then isang user, Bush, B-U-S-H. Sabi niya, anong big sacrifice ang pinagsasabi ninyo? Anong big sacrifice? Meaning to say, kung hindi raw tayo bibili ng produkto sa China, magsasakripisyo tayo sapagkat wala tayong mabibiling ibang produkto na gusto natin. Kaya sabi ni user Bush, anong big surprise ang pinagsasabi nyo riyan? Matagal ko nang ginagawa ito. Matagal ding pinatigil ko na sa aking pamilya ang pagbili ng mga Chinese products. Ang daming mga bansa ang nabibilhan na mga produkto katulad ng mga nabibili sa China, kagaya ng mga produkto ng Taiwan, ng India, Vietnam, mga agricultural products ito, Thailand, South Korea, Japan, even Bangladesh sa mga damit, Australia, especially America at ang European Union. Mga retail products, mga kitchen appliances, electronics in best quality. Sabi ni user Bush, mga damit, mga abubot, mga handicraft. Isa akong OFW. Sabi ni user Bush. And then, meron pa tayong isa rito. Ito'y galing sa kay RR. Sabi niya, kaya malakas ang loob ng China kasi dependent tayong mga Pinoy sa kanila. Kaya dapat ay palakasin natin ang trade agreements and cooperations with US, with the European Union, with India, and Southeast Asian nations, etc. Ituloy ang boycott ng mga Chinese products. Laban at ito lamang tiis muna tayo. Maalis din natin ang pagka-addict natin sa mga low-quality, cheap Chinese products. Sabi ni RR. Kita na ninyo? Ito yung mga testamento ito ng mga kapatid natin, mga kapitbahay. Edmond, it's high time for our country
to have our own manufacturing plant in various products and improving too our agricultural sector. But for the meantime, we should only trust and import-export products from Japan, from Korea, Taiwan, Southeast Asia, and European countries, and other countries like the United States especially, that are not wicked and greedy. Don't think we need China don't think we need China unless the regime of Chinese government would change. Na maging God-fearing daw ang mga Chinese people naman. Sabi ito ni Edmond. So ilan lamang ito mga kababayan sa mga testamento ng mga kaibigan natin dyan, mga tagapakinig natin, mga kamistades natin. Sabi ko na nga, huwag nating i-boycott. Huwag nating i-involve ang gobyerno. Tayo na lang. Ikalat natin sa lahat ng mga kaibigan natin, do not buy Chinese low quality pa naman na mga produkto. Bakit sinabi kong huwag nating gamitin ang salitang boycott ng gobyerno? Gawa ng, sabi ko nga kanina, may survey po itong Bank of America, ang World Bank. Nagsagawa sila ng survey kung dito sa Amerika, kung ang Amerika ay i-boycott ang mga produkto ng China, ano ang mga posibleng mga senaryo na maaaring mangyari? Nag-survey ang World Bank dito sa Amerika. Sabi ng resulta, 40% ng mga Amerikano ay bumuboycott na talaga. Hindi na bumibili ng mga produkto galing sa mainland China. Number one reason, ang low quality nito, madaling masira. Ikalawa, ninakaw na teknolohiya galing dito sa Amerika at mga industrialized countries of the world. Kaya 40% hindi na bumibili ng mga produkto na galing sa China. And then 15% dito, 15% dito ay hindi na nag-iimporta in addition sa 40. 15% dito wala nang importasyon na ginagawa galing sa China. In fact, ang resulta ng survey ng World Bank, sabi nila, ang Amerika ay nag-iimporta sa China ng 15% ng pangangailangan ng mga Amerikano. Bago noong panahon ni Donald Trump, 15%. At ito ay kumakatawan sa 3% ng gross domestic product ng China. Itong 15% na iniimporta ng Amerika. Kung wala ang mga produkto ng China sa Amerika, kailangan ay bumili ng mga produkto na galing sa ibang mga bansa and yung mga produkto manufactured by American companies. Di ba natatandaan ninyo si Donald Trump, sabi niya, buy American-made products only. Ang isa sa mga maaaring mangyari daw dito ayon sa World Bank ay ang epekto sa pricing ng mga produkto na ito. Bagaman ito ay gawa sa Amerika, medyo mahal ng konti kaysa sa mga presyo na gawa sa China. But in the long run, ang analysis says, mas nakatitipid ang mga Amerikano sapagat yung produktong gawa ng Amerika tumatagal, for example, 5 taon, 6 na taon, 4 na taon, 3 taon ang tinatagal ng mga produktong gawa sa Amerika. Sa China, wala pang 1 taong sira na the same kind of product. Iba lamang ang makers. Kaya sabi ng World Bank, sa pagtingin natin sa panandaliang aliw, nakatipid tayo. Pero kung ito ay sa serbisyo ang pag-uusapan, na mahalan tayo. Nangyari sa akin yan, dyan sa Parañaque, faucet na lang, gripo na lang. Pagbalik namin, wala pang ilang buwan kay Ferrell, sabi ng aking sister-in-law,
Sira na yung binili nating faucet made in China And then ang isang pinangangambahan sa survey ng World Bank, yun ang sinabi ko kanina, yung anong tawag niyan, ganti sa Tagalog. Yung ganti, baka itigil na ng China ang pagbili sa mga produktong galing sa Amerika. Pero sabi naman ng World Bank, it's okay. Yun ang ikinagalit ni Donald Trump sa kanyang panahon sabagat habang umaangkat ang Amerika ng sandamakmak na mga produkto na galing sa China, ang China ay bumibili ng gatuno na produkto galing sa Amerika, ninanakaw pa ang mga teknolohiya nito and eventually sila na ang gumagawa. Sabi nitong anong tawag niyang grupo, advocate, ang organization, sana yon? Organization of Consumers in the World. Sabi nila, ito yung research na kanilang ginawa. Kung wala ang mga produkto ng China sa merkado natin, na mga consumers, tayo ba ay mawawalan? Maghahanap ba tayo nito sabagat wala tayong mabibili sa merkado? Sabi nitong World Consumers Group na ito, hindi. Nag-research sila. We research brands, products, and we confirm that made in USA, Canada, or Europe are products also made in China. And there is no unavailability of these products without China manufacturing companies. Ano itong mga produkto na ito? Nakalagay dito clothings, shoes, and then both men and women ito mga bags and wallets, jewelries and watches, sports like bicycles, motorcycles, and cars, and then outdoor equipments, and then audio and television equipment, and then kitchen and home appliances, healthcare, toys and games. Lahat ng mga ito, kung walang produkto galing sa China, meron pa sa merkado